Puwede naman pala guys kahit nung kagandang specs para po sa makatwiran na presyo. Bakit po yata hindi tayo mabigyan ng ibang mga smartphone brands po na mas sikat? Actually, nag-sale pa nga po yung smartphone na to ng less than 9,000 lang nung nakaraang 11/11 sale. At malamang ngayon po paparating na 12/12 sale, baka mag-sale din po siya na mas mababa pa. Ito nga pala ang Nubia Air. Para to sa mga naghahanap po ng casual phone lang or backup phone po na manipis yung design na hindi nga po naka-curved display tulad po nila Infinix saka po nila Tecno. At syempre, unlike nga po kila Infinix Hot 60 Pro Plus at Tecno Slim, ito mong si Nubia Air is naka 5G na rin po ito ngayon. Basically, alam nyo na po kung saan galing po yung ganitong klase ng design. Syempre, ginaya lang po ito sa may iPhone Air. At para sa akin talaga napakalinis pong tingnan yung ganitong klase ng camera module. Compare nga po sa ibang mga smartphone ngayon na napakalalaki po ng mga camera module sa milikod. Pero to be honest guys, medyo malaki naman tingnan yung kanyang camera module dito. Pero mas malinis nga po siya. Tila sa top part lang po yung pinaka-camera module niya. Diyan nga po sa may ibabaw. Compare po sa ibang mga smartphone na malaki po siya dito sa may gilid. Yung ibang nga po is nandito pa sa may gitna. Kaya mas malaki po siyang tingnan. 50 megapixel nga po guys yung kanyang main camera at 20 megapixel po na front selfie camera. Maganda po guys ang camera ng Nubia Air. Kaya sa tingin ko, kung sakaling casual phone na nga po yung hinahanap natin, hindi po tayo mabibigo. Dito po sa may camera ng Nubia Air ngayon. Color accurate po siya. Sharp po yung mga picture natin. At maganda po yung quality niya. Pero sana guys, para po sa may ganitong presyo, sana po naglagay na rin po sila ng ultra wide. Dahil wala nga po siyang ultra wide. At kung sakaling gagamitin nyo nga po yung medyo naka-zoom sa kanya, dun po kayo makukulangan sa kanya guys. Dahil medyo blurred na nga po siya kung i-zoom natin yung picture natin. Itong si Nubia Air guys, pwede po siyang malubog sa tubig at pwede rin po siya bombahin ng tubig. Dahil yung IP65, pwede lang siyang mabasa ng tubig. Pwede siya matalsikan ng tubig, pero di po siya pwedeng malubog. Sa display, buti pa pala ito guys is naka-AMOLED siya. Habang yung Nubia Neo 3 5G ay naka-IPS lang po siya. Naka 120Hz yung refresh rate natin with 4500 nits na peak brightness. Same nga lang din po nila Tecno saka po nila Infinix. Naka 1.5K din po yung kanyang resolution. With Corning Gorilla Glass 7 ay nga po ng protection din dyan. Kaya kung sakaling casual phone lang po ang gusto natin, dapat at least kahit papalo naman guys is maganda po yung display ng smartphone na makukuha natin. Yung meron po malinaw at mas vibrant po na display. Kung mahilig nga po tayo manood ng mga content, compare po sa mga IPS sa mga display na malabo na po yan. 8256 nga po itong si Nubia Air. Naka 5000 mAh yung kanyang battery. Naka 33W yung charger niya. Ang kaso lang guys, naka single speaker lang siya. Pero sa tingin ko, hindi na ganun ka-big deal yan. Dahil nung nagamit ko nga po sila Tecno Slim at Hot 60 Pro Plus, naka-dual speaker sila, pero mahihina po yung mga speaker nila. Pero sa bagay guys, iba pa rin po yung naka-dual speaker, compare nga po dito na naka-single speaker lang siya, na kahit medyo malakas nga po yung speaker niya. I think guys, maganda pong i-recommend to sa mga gusto po na manipis sa smartphone, pero ayaw nga po nila ng curved display. Dahil mas madali nga po silang madamage kung may babagsak natin yung naka-curved display, compare nga po sa naka-flat display. Isa pang maganda rito guys kay Nubia is mas malinis po yung kanyang software. Compare nga po kila Tecno. Dahil halos wala nga po siyang bloatware na naka-install dito. At napaka-smooth pa niyang gamitin. Sa processor, Unisoc T83 5G nga po yung kanyang processor. Same po na nasa Nubia Neo 3 5G. At sa tingin ko, hindi tayo mabibitin dito kung casual gaming lang. Dahil sa isang oras na Mobile Legends na ginawa namin dito, is naging 42 degrees Celsius lang po yung temperature niya. Medyo malaki po yung nabawas sa kanya. Dahil 17% yung nabawas sa isang oras na gaming. Pero naka-wifi po yan. Pero sa tingin ko hindi na rin po masama yan dahil maganda naman yung nakuha nating performance sa kanya. Wala rin po siyang noticeable na delay at wala rin po lag. Ganon din po dito sa may Honor of Kings. 41 degrees Celsius nga po yung naging temperature niya sa isang oras sa gaming. Napansin ko lang sa kanya guys, medyo less bassy po yung kanyang speaker. Kumbaga sa madaling sabi, tunog lata po siya guys para sa akin. Hindi ako satisfied sa may speaker ng Nubia Air. Parang mas gusto ko pa talaga guys yung speaker po ng Tecno Slim na kahit po mahina siya, pero mas maganda naman yung sound quality. Compare nga po kay Nubia Air. Then sa may battery, 16% naman yung nabawas sa kanya. Dito nga po sa isang oras na HOK. Kaya technically, nasa around 6 hours na non-stop gaming tayo dito sa may Mobile Legends at HOK. Kung yan nga po yung lalaruin natin. Sa Call of Duty Mobile naman, 1 hour na gaming din at nabawasan nga po siya ng 17%. Same din po na nasa Mobile Legends. At nasa around 40 degrees Celsius lang po yung naging temperature natin. Maganda rin po yung gameplay na nakuha natin dahil di naman ganun kataas guys yung kanyang graphics. Sapat na yan guys para sa ganyang klase ng processor.
para makapaglaro nga po ng smooth dito po sa Call of Duty. Ito lang din po talagang maganda nga po sa mga plata display. Dahil mas madali nga po tayo makakapaglaro sa kanya compare nga po sa naka-curve display. Pero depende na po yun sa inyo kung saan po kayo nasana eh. Pero para sa akin, mas komportable po maglaro dito sa flat display kaysa nga po sa mga naka-curve display. Nag-trade din po kami guys ng isang medyo mabigat na game sa kanya, itong Crystal of Atlan. Ito guys yung gameplay natin. Smooth naman po siya sa around 60 FPS na gameplay. Kaya kung sakali naglalaro nga rin po kayo ng game na yan, mag-enjoy rin po kayo dito sa Nubia Air. Dahil smooth naman siya at stable nga po yung gameplay niya. Nabawasan siya ng 20% sa may battery sa isang oras. At hindi na nga rin po sobrang uminit yung thermal niya. Dahil lumabot lang po siya ng 41 degrees Celsius. Mas malamig pa sa may Mobile Legends kanina. Siguro guys, sa tingin ko mas maganda po kung makukuha po natin yung smartphone na ito na nakasale sa around 8,000 or kulang 9,000. Pero kung sa may kulang 10k nga po na SRP niya, actually guys, sakto naman na yung kanyang specs. Pero medyo namamahalan pa rin ako dito guys. Dahil ito nga rin po guys yung panahon na marami na nga rin po nagsisale na mga lumang mga smartphone. Pero itong Nubia Air, kakalabas lang po niya. Kumbaga mas magiging sulit po yung smartphone na to kung hihintayin po natin na bumaba pa po yung kanyang presyo. Dahil kung titingnan nyo po guys yung presyo ng Nubia Neo 3 GT series, sobrang laki na po ng discount na makukuha natin guys. Yung Nubia Neo 3, nagsisale po siya ngayon guys ng around 5k. Pero yung kanyang SRP, 8k po yung kanyang SRP. Tapos yung Nubia Neo 3 5G na 10k po yung SRP. Pero nagsisale na lang po siya ng around 7,000. Tapos yung Nubia Neo 3 GT na napakamahal nga po ng presyo na meron 12,000 na SRP. Nagsisale na lang po siya ng around 9,000. Napakalaki na po ng mga discount na makukuha natin. At sa tingin ko guys, kung hihintayin po natin na mag-sale yung smartphone na to, maybe ngayong 12/12 guys, mag-sale po siya ng magandang presyo sa around 8,000. At maybe ngayon nga pong 12/12 sale, baka mag-sale pa po siya ng kulang 8,000 lang. Pero sa tingin ko guys, yung around 8k, medyo sakto na po siya para sa specs nga po na makukuha natin. Dahil kung i-compare nga po natin to sa presyo po nila Tecno Slim, saka po ng Hot 60 Pro Plus, hindi naman po sila nagkakali ng mga presyohan ngayon. Pero ang problema nga po sa may Nubia Air, bagong labas nga lang po siya at medyo madalang pa nga po siya mag-sale ng sobrang baba. Dahil para nga po sa may around 8,000 na presyo, sakto na nga po yung specs na makukuha natin. Naka 5G data na nga po siya. Decent na performance, magandang display, saka syempre manipis nga po na design. Sa camera lang po talaga guys, saka po sa may speaker ako medyo nabitin sa kanya. Pero sa overall na kanya specs, hindi na po masama to. Considering na global release sa smartphone naman itong nire-review natin. Dahil napakahirap nga po niya i-compare. Kung i-compare nga po natin to sa mga China ROM nga po ng mga smartphone. Pero kung i-compare nga po natin ng smartphone na to sa ibang mga smartphone po na masikat sa kanya, tulad po nila Oppo, nila Vivo, at lalo guys kay Realme, doon nyo po ma-appreciate na sobrang ganda po ng specs itong Nubia Air compare po sa mga smartphone na yan guys. May link po tayo dyan guys sa baba kung saan po pwedeng umorder ng smartphone na to. Yun lang po guys yung mabilis sa video natin. Thanks for watching.